O, dito muna tayo sa idedeklarang giyera ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Ito yung giyera na dapat nating suportahan, mga kapartners. Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Giyera kontra five-headed Hydra Monster. Meron ba tayong dyan, itsura ng monster sa taas? Iakyat mo nga. Ayan. Yan na ba yung nasa taas, ma? Hindi mo na maakyat yan. Sige pa. Ayan. Op. Sobraan mo naman. Ayan. Sa bawat ulo po niyan, mga kapartners, makikita nyo po yung 5 mga salot sa ating lipunan na dapat na mapuksa noon pa man. At dapat puksain yan. Yung salot na yan po, mga kapartners, para lubusan nating makamit yung hinahangad natin na paglugo ng ating ekonomiya kasabay ng peace and order sa ating bansa. Ayan naman talaga yung hangad ni Juan de la Cruz, di ba? So dapat kaisa tayo. At syempre, ang mangunguna dyan, yung mga magiging leader natin. At ito po yung idedeklara na giyera ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa sandaling mauluklok po siya sa pwesto. Napakagandang mga panukala po ito, mga kapartners. Ano ba itong 5 na ito na mga salot sa lipunan? Nandyan yung korupsyon, okay? Nandyan yung CPP, NPA, NDF. Nandyan yung illegal na droga. Nandyan yung kahirapan at katamaran. Isipin ninyo, kung itong laziness, CPP, NPA, NDF, drugs, corruption at kahirapan, napuksa, ano na ang itsura ng Pilipinas ngayon? Isipin nyo, imaginein po ninyo, mga kapartners, kung itong mga bagay na ito ay napuksa natin, nalabanan natin. Nagdeklara tayo ng giyera. Ito yung giyera na gusto nating pasukin. Giyera kontra korupsyon, kontra kahirapan, kontra CPP, NPA, NDF. Kasi mga salot yan kontra illegal na droga at saka yung laziness, yung mentalidad natin. Minsan kasi yan yung nahumahatak sa atin pababa. Ito, pag-usapan po natin yan, mga kapartner. Yan po ang isusulong ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Putulin ang ulo ng mga salot na yan. At hindi lang po yan isa-isa, dapat sabayan. Kasi kahit na mapuksa mo yung korupsyon, pero present pa rin yung iba dyan, ganun pa rin. Baka nga tutubo ulit, magkakaroon ulit ng korupsyon. Kahit na masolve mo lang yung 2 dyan, pero present pa rin yung 5, nandyan pa rin yan. Kasi konektado yan Di ba? Yung illegal na droga, konektado dyan yung kriminalidad. Yung kahirapan, konektado dyan yung kriminalidad. Kasi bakit siya magnanakaw? Siyempre, kailangan niya ng pera. It's either mahirap siya or pantustos doon sa kanyang pagiging addict. Pagiging bangag. Hayok sa illegal na droga. Yung korupsyon, naku po, nawawala yung pera ng taong bayan na intended para sa kapakanan, para sa mga programa at proyekto ng taong bayan. Yung CPP, NPA, NDF na walang ibang layunin kundi pabagsakin ang pamahalaan. Gusto nila sila yung mag-control, pero sa mahabang panahon hindi naman sila nagtatagumpay. Existing naman yung ating government. Kailangan lang ng matinong mamumuno. Yung katamaran, kahit siguro kaliwat kanan na yung mga establishmento dyan, kung tamad ka pa rin, ayaw mo magtrabaho, wala pa rin. Kaya dapat yan yung tanggalin, yung mentalidad na ganyan, di ba? Kasi wala pong mentalidad na gusto natin na maging first world country tayo, pero ikaw tamad. Iyan ang kakalabanin po, iyan ang tututukan ng butihing pastor po, mga kapartners, no? Itong five-headed Hydra Monster, no? Ito, itong five-headed Hydra Monster, parang lang to, metaphor, derived from Greek mythology, no? Specifically referencing the Lernian Hydra. The Hydra was a serpent-like creature with multiple heads, and for each head that was cut off, 2 more would grow back. It symbolizes a complex and difficult problem that seems it worsens as attempts are made
to resolve it. Dapat talaga puksain yan. Sabay-sabay mismo. Okay, pag-usapan natin. Unahin muna natin itong, kasi nabanggit na kahapon ni Pastor ang update nito, itong corruption. Dahil muna natin itong corruption, mga kapartner. Okay? Ang corruption. Okay? Unahin natin yung corruption, partner Carlo. Sabi dito, ito, sa korupsyon, paano ba masusugpo ang korupsyon? No? So, magtatatag po ang butihing pastor, isusulong po niya ang pagtatatag ng Truth Commission. Sino man ang guilty sa mga corrupt practices, dapat ang kakaharapin niya seryosong mga consequences. Kabilang na ang permanent disqualification, life ban from public office. Kasi una, hindi mo pera yan. Nagsakripisyo yung mga tao niyan, yung mga Pilipino. Blood, sweat, and tears din siguro. Dahil nagsumikap sila na magtrabaho, malayo sa kanilang mga anak, malayo sa kanilang mga kamag-anak, para lang may maisahod, magandang kinabukasan, nagbabayad sila ng buwis, tapos nanakawin mo lang. Ang bihira. 'Di ba? Yun, Truth Commission. Talagang parusahan yung mga korap. Kasi ngayon parang hindi takot yung mga korap, ang mga takot ngayon yung yung ninanakawan. Kawawa. 'Di ba? Yung mga apektado ng mga pagbaha. Nag-iisip, oy, di ba nagbigay ako ng tax? Di ba yung tax na yan, yung sinasabi nila na maggagawa sila ng flood control project? Wala. Ito, pangalawa, aiming for clean government, zero corruption with KOJC as a model. Zero corruption talaga. Wag lang yung simple na mabawasan. Talagang ilagay natin sa ating isipan, tutulong tayo na makamit yung zero corruption, yung takot. Takot yung mga tao na mga inassign na halal o di kayo inappoint dyan sa posisyon na yan na hawakan or pakialaman pala, hindi pala hawakan, pakialaman ang pera na hindi sa kanya. Dapat mag-instill tayo sa kanya na takot ang ma-instill sa kanyang isipan paano niya gastusin ang tama. Zero corruption talaga. Once na pinakialaman niya para sa sarili niyang interes at ninakaw niya yung pera, parusahan ng mabigat para magtanda. Di ba? We need to push for clean government. One free from corruption. Ito yung isa sa mga naghahadlang sa ating sa ating kasaganaan, development. Di ba? Kasi pag may present yung corruption, nababawasan na yung mga pondo na nilalaan sa mga proyekto. Ang dami pa namang mga proyektong sinasabi nilang maganda pero walang pondo. Bakit? Kasi nababawasan. Una, ang inilaan na pondo, isang malaking kahoy. Siguro, halimbawa, pagpalagay natin nyug. Di ba? Yung trunk ng lubi. Ilaan natin yan para sa proyekto natin. Paggawa ng project natin, ang project natin ganito. Meron tayo i-construct na ganito. Yun ang inilaan. Pagdating doon sa mismong ground, ang nakarating doon, toothpick. Kasi binawasan na. Halimbawa, yung puno ng nyug na yon ay gagamitin sa pagpapatayo ng bahay. Di ba? Malaking tulong yun sa frame ng bahay. Di ba? Nag-budget ng isang malaking punong nyug. Pagdating doon sa area kung saan itatayo yung bahay, ang nakarating toothpick. Kasi binawasan. Hahatiin ko to, ilalagay ko to sa aming sa aming kusina. Wala akong kahoy na magamit sa aming kusina. Pundasyon din ito. Para sa CR namin, wala. Nakarating doon toothpick. Grabe yung pinagdaanan, korupsyon, mga kapartner. At si Pastor Apollo C. Kibuloy meron na pong Exhibit A nito. 'Di ba? Example po niya yung nangyari po sa Kingdom of Jesus Christ. Nakita niyo naman po siguro, hindi naman po lingid sa ating kaalaman 'yan. Napupunta sa tama, nakikita ng mga member supporters ng KOJC kung saan napupunta yung kanilang mga ibinibigay. 'Di ba? Kasi nga kung merong korupsyon, baka walang ganun na nakikita kayo.
Sa laki po ng membership tapos wala talagang naipatayo, no? Walang matino, no? Walang matino na bahay-sambahan. 'Di ba? Nagtayo pa si Pastor Apollo Kibuloy ng paaralan. Meron pa basta marami mga proyekto. And napagkasya niya itong mga binibigay ng mga membership. How much more dito sa ating bansa na ang laki-laki ng pondo? Sinasabi nga, 'di ba, saan aabot ang 20 pesos mo? Wala talagang mapupuntahan 'yan kung ikaw talaga gahaman, 'di ba? The kingdom of Jesus Christ serve as a great example of what this can look like. Politicians who stand against the movement will be called anti-Filipinos. Itong mga panukala, itong mga isusulong na ito, lalo na sa zero corruption. Kasi for sure, yung matatamaan itong mga panukala na ito, mga hakbang na ito, gagawa yan ng hakbang para mapigilan na ito'y maisabatas. Oo, kasi sila yung magiging kalaban yan. Di ba? At pipigilan nila yan. Halimbawa, magpa-file ngayon si Pastor Apollo siguro sakaling manalo. Panukalang batas, ito, zero corruption, tapos malaking talaga, yung mabigat na parusa para sa mga corrupt. No, basta pinakialaman ng pera ng taong bayan, maliit man yan o malaki, dapat parusahan ng mabigat yan. Kasi unang-una, pinagkatiwalaan ka eh. Tapos magnanakawin mo lang para sa personal interest mo. Syempre, kailangan niya yun ng niyan, boto, di ba? Na makuha. Ang hindi sumuporta dyan o tumuligsa dyan sa panukalang batas na yan, yan ay malinaw na anti-Filipinos. Bakit ka mo? Di ba yun ang gusto ng taong bayan? Na yung pera na ibinibigay nila, pinagkatiwala nila sa pamahalaan, mapupunta sa tama at hindi nanakawin. Biruin mo, kayo po naghirap. Nagsakripisyo kayo, yung pangungulila, lalo na sa mga overseas Filipinos natin, di ba? Nagsakripisyo kayo ng matindi. Nagsakripisyo po kayo ng matindi para mayroon kayong maibigay sa iyong pamilya. Tapos, mayroon talagang porsyento mapupunta sa government dyan. Ipinagkatiwala ninyo sa government. At the same time, yung mga pinagkatiwala ninyo sa mga opisyal na yan, sinahuran nyo pa sila para mag-manage ng pera po natin. Tapos, nanakawin lang. Biruin mo, sinahuran na sila pera ng taong bayan, nanakawin pa nila yung pera na pinagkatiwala. Di ba grabe? Dapat na, dapat na parusahan niya ng matindi. Hindi naman nila pera yan. Biruin mo, sinasahod sila mula sa pera ng taong bayan. Nanakawin pa nila yung pera sa taong bayan. Napakabigat po na kasalanan yan, mga kapartner. Diba? So, anti-Filipino po. Kayo, sang-ayon ba kayo dyan? Ang hindi sumuporta, lalo na dito sa zero corruption, mga anti-Filipino. Wag na tayo dun sa pro-China, pro-US. Hindi po, iisipin po natin ang Pilipinas na, mga kapartners. Ang Pilipinas nating mahal. Si Trump ka, make America great again ba? MAGA. Gusto niya talagang palaguin. Bigyan ng prioridad ang Estados Unidos sa kanya mismo. Yung kanilang bayan mismo, yung kanilang lugar mismo, tayo, wala. Nagkakahati-hati pa. Meron pang survey. Ano ka ba? Pro-US, pro-China. Ang bihira, wala bang pro-Filipino dyan? Tingnan ninyo, kung pro-Filipino kayo, dapat suportahan ninyo ito. Talaga nga, toothpick. Biruin mo, nagpondo ka ng isang nyog ng, tawag ni ini, lubi. Niyog. Tapos pagdating sa implementation na toothpick na lang nakarating, pambihira yan. Sabi dito ni Dieter, sa palagay ko, walang sang-ayon ng mga miyembro ng Senado sa panukalang batas ni Pastor dahil baka corrupt yun din sila. Tingnan natin, tayo po mga kababayan, tututok tayo. Biruin mo, ito yung mga panukalang batas na para sa ikabubuti ng ating bansa. Pag hindi sumuporta dito, for sure yan, anti-Pilipino po yan, mga kapartners. Pangalawa, dito po tayo sa issue ng CPP, NPA, NDF. Okay? Yung CPP, NPA, NDF, matagal nang salot sa atin yan. Dapat mapuksa na yan noon pa. Yung mga, yung mga nauna ng mga nakakapasok yan sila sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno eh. Minsan pa, kahit convicted pa nga, nakakaano na. Mas ginagawa pa nilang guilty
yung wala pang hatol, kaysa dun sa guilty talaga, convicted na ng korte, mas ginagawa pa nilang inosente yun. Bihira. O, eto. These groups have long contributed to internal unrest and instability, threatening national security, and undermining economic growth. Ito yung isa sa mga humahad lang sa atin, mga partners. No? Sino pong mga investor ang maglalagak at maglalaan ng puhunan sa mga kanayunan na makakatulong sa mga tao doon na makahanap sila ng trabaho, ang maglalakas loob kung nandyan yung presensya nitong CPP, NPA, NDF. Ang gobyerno pa nga maggagawa ng kalsada papunta doon. Kawawa yung kontraktor. Kasi kikikilan pa nila. Hihingan pa nila ng mga revolutionary tax. Tapos kung hindi magbigay, susunugin. Pero ang mga panlilin lang nila doon sa mga katutubo, doon sa mga kababayan nating nakatira sa mga malalayong lugar. Inaapi talaga tayo ng gobyerno. Hindi talaga tayo tinutulungan ng gobyerno. Tingnan ninyo, hanggang ngayon, mahirap pa rin kayo. Nasa malayo kayong lugar, wala kayong oportunidad, walang oportunidad na binibigay sa inyo ng gobyerno. Yan yung pagbe-brainwash sa kanila. Dito na kayo sa aming samahan. Magkaisa tayo dahil magbuklod tayo dahil lalabanan natin itong mapang-aping gobyerno na ito. Pero, pag may dumating na doon, yung kalsada ng NTF-ELCAC, nilagay doon, tapos susunugin yung mga heavy equipment na gumagawa ng kalsada. Sino ngayon ang anti-Pilipino? Sino ngayon ang pro-Pilipino? Sino yung anti-poor talaga? Ang katotohanan niyan, ayaw talaga nila na lumago ang mga kanayunan kung saan present sila. Kasi once na lumago, once na nandyan yung presensya ng gobyerno, wala na silang kapangyarihan naman din lang ng mga ordinaryong tao. Sino pang lilinlangin nila kung nakakabenepisyo naman ang taong bayan? Naaabot na naman sila ng serbisyo. Kaya nga, ito sila mga salot ng lipunan talaga. Biruin nyo yung mga telco. Wala namang magawa yung telco. Magbibigay naman ng ilang milyon, daang milyon. Pang safety sa kanila. Susunugin, biruin nyo. Kung talagang gusto nila ng kaunlaran at sinasabi nila dyan sa mga nililinlang nila, bakit hindi nila hayaan na umaabot doon sa gobyerno? Kaya nga ginawa ni President Rodrigo Duterte noon, pinalakas whole of government approach talaga, no? At maraming nagsisuko ng mga CPP, NPA, NDF. 'Di ba? To achieve long-lasting peace, decisive action must be taken to neutralize this insurgency. Dapat talaga may political will. Hindi ka takot. Minsan kasi yung iba takot kahit wala nang Biruin nyo, hinang-hina na itong CPP, NPA, NDF, tapos talo na. Kumbaga sa basketball, talo na. Bugbog sarado na. Pero may panahon pa, may oras pa, hinayaan nila na mag-score pa rin. Diba? So, kailangan merong decisive action ukol dito. I-address yung root cause. May kahirapan, tugunan yon. Yun yung susubukan nilang harangin Diba? So, whole of government approach. Habang ipinapaabot doon yung bantayan ng militar, yung mga construction activities doon para maipatuloy. Diba? Kausapin yung mga komunidad doon. Huwag kayong magpalin lang yan. Ginagamit lang kayo. Humihina na sila, diba? Sabi nga dito ni Pastor Apollo Sikibuloy, magpo-propose siya ng samot-saring mga solusyon. Isa na dyan yung pag-develop sa National Highway System. Yung National Highway System po mga kapartner, iko-connecta po. Nais pong i-connecta ni Pastor Apollo Sikibuloy. Kasi nga, mga pulo-pulo po tayo. Sa kabila nito, meron naman po mga bansa na mga pulo-pulo rin. Meron ding kabundukan. Pero naikukonekta nila. Sa China nga, naikonekta na siguro nila yung napakalawak. Sa kanila nga, napakalawak ng kanilang lupain Pero nakonekta po nila ito. Meron na nga silang tren. Sa atin, ang iniisip pa nga natin, yung may konekta natin, yung mga kalsada natin. Sa kanila, kalsada with tren na. Napakalayo na talaga natin mga kapartner. Dahil din yan sa korupsyon. Kasi kung iisipin mo, kung ikaw talaga ay nagmamahal sa Pilipinas, gagawa ka ng paraan para sa ikabubuti ng ating bansa.
So sa pamamagitan ng National Highway System, ikokonekta mo Luzon, Visayas at Mindanao. Paano yung may karagatan? Lagyan ng tulay. Bakit sa ibang bansa? Hindi ba naging successful yung paglalagay ng tulay? Meron nga tayong di ba? Yung anong tawag nito? San Juanico Bridge. Pinakamahaba yan sa Southeast Asia. Nakaya nga natin yun. Sa ibang bansa, nakaya nga nila. Problema lang, kailangan lang talaga ng political will. At syempre, kailangan natin ng pondo. Makipagkaibigan tayo sa mga bansa na makakatulong sa atin, hindi lang doon sa isang bansa. Na hanggang ngayon, wala pang ibinibigay sa atin. Puro perwisyo lang. Di ba? So, network of highways po yan and thoroughfares. Ang plano na ito, ipatutupad ng DPWH na layuning i-break yung geographic isolation. Kasi nga, marami po mga lugar talaga dito na isolated. Kasi nga, walang mga kalsada, walang mga transportation system na matino na nagkokonekta talaga. Di ba? And facilitate economic growth. Alam natin, pag may mga kalsada talaga dyan, nakonekta mo na yan lahat, nakonekta mo na mula bundok, papunta doon sa poblasyon, papunta sa mga bayan-bayan, magiging smooth na, magiging well-developed na yung bawat area. Kasi yung mga magsasaka, pwede na nilang ibagsak yung kanilang mga inani sa mabilis na pamamaraan kasi may kalsada na. Diba? Hindi na pahirapan sa kanila. Biruin mo, nagkapital yan para magsaka. Tapos, pagbenta ng kanilang mga sinaka, baka mas malaki pa yung kanilang gagastusin. At oras na gugugulin para maibenta lang yung kanilang mga ani. Diba? And, sa pamamagitan din ito, maipaparamdam ng gobyerno ang kanyang presensya hanggang sa kasulok-sulukan ng ating bansa. By improving accessibility and infrastructure, the hope is to reduce the appeal of insurgency and foster national unity and progress. Wala na talagang insurgency niyan kasi lahat na mabibigyan na ng oportunidad kasi konektado na eh. At kung ikaw ay isang negosyante, dahil konektado na yan, dito sa Metro Manila, napaka-congested na natin, pipiliin mo na ngayon sa rural area. Di ba? May na dito, oportunidad dito ako kasi medyo malawak pa at mura pa yung mga siguro dito ako maghahanap ng Mabibigyan na ng oportunidad yung mga tao. Either mga nasa laylayan ng mga kababayan na makahanap ng trabaho. Hindi na sila malilinlang nitong CPP, NP, NDF. Kasi pag halimbawa pupunta yung mga magre-recruit sa kanila, uy, alam mo ba, ganito, ganyan, niloloko lang tayo ng hindi, nabigyan ako ng trabaho dahil dito ako, bakit ako pupunta dyan sa bundok? Daming lamok dyan sa bundok, tapos walay ako sa pamilya ko, di ba? Additionally, to aid in the reintegration of former insurgents who surrender, Pastor Kibuloy will create job opportunities to help them transition into productive roles in society. Sa lahat ng mga susuko, titiyakin talaga na magbabalik normal sila. Ipapasok sila sa komunidad, bibigyan sila ng trabaho, tuturuan sila kung ano man skills na kailangan nila kasi nga meron ng oportunidad 'Di ba? Paano sila maging productive ngayon? Example, include employing surrenderies as security guards or peacemakers in world-class or first world standard accommodation in various tourist spots across the Philippines and globally. Makakatulong sila. I-hire mo sila, iti-train mo sila. Kayo yung magiging bantay. Ito yung trabaho ibibigay ko, magiging bantay kayo dito sa mga tourist spot. Kasi nga, magiging accessible na yung mga tourist destination sa ating bansa. Di ba? Malaki din yung kikitain ng ating pamahalaan dyan sa ekonomiya. May mga bansa na yung turismo nila talagang malaking naitutulong sa kanilang ekonomiya. So marami po ang plano ni Pastor Apollo C. Kibuloy para mapuksa po yang CPP, NPA, NDF. Pahapyaw pa lamang po ito mga kapartner. Sunod, ito po yung problema sa illegal na droga, drugs at maging ang mga drug lord. Di ba? Itong illegal na droga, matagal na itong salot sa ating bayan at nagko-cost din ito. Nagkakawatak-watak yung pamilya, nagkakaroon ng alitan yung bawat pamilya.
nagkakaroon ng kriminalidad. It's either to sustain sa kanilang pagiging addict o di kaya ay bangag sila sa paggamit ng illegal na droga at nagawa nila yung mga heinous crime. Drug lord and their networks not only destroy lives but also corrupt institution. Di ba? Para mapanatili yung kanilang mga transaksyonez, kinukurap nila yung mga opisyal ng gobyerno, yung mga pulis, yung mga law enforcer. Meron kang payola dito, basta wag mo kaming pakialaman dito. Kinukurap nila yan eh. Minsan yan din yung sumisira sa ating gobyerno. Pastor Apollo C. Quiboloy envisions a comprehensive crackdown on drug menace, vowing to prosecute any government official. Dapat talaga, ito yung paano mo kakalabanin yung problema kung ang problema ay mismo yung government official? Paano mo ipatutupad yung batas? Kung mismo yung tagapagpatupad ng batas, yun din yung nagpo-protekta sa mga kriminal na ito. So dapat lakasan ang pag-prosecute sa sino mang mga government official kasi ito yung nagpapahirap eh. Ito din yung kinukurap ng mga drug lords. No? To combat this threat effectively, Pastor Apollo C. Quiboloy proposes establishment of Truth Commission. So hindi lang pagkamal sa pera ng bayan, pati ito. I-check din yung drug-related corruption. Corruption din po kasi yan eh. Yung tatanggap ka ng pera, no, para ma-protection at hindi mo gagampanan yung trabaho mo bilang, pipikit ako basta laki pera. Laki pera, liit mata. Kaya hindi nakikita na may illegal. Laki mata, liit naman kita. Wala kang pera pero ikaw ay magiging honest ka talaga, no? This commission will operate with the same rigor applied to graft and corruption, ensuring accountability at all levels of government. Marami yan. Yan yung nagpapahirap sa atin eh. Yung mga opisyal na protektor nitong illegal na droga. Strict penalties talaga ang enforce sa mga mapapatunayan na sangkot sa illegal drug operation at nag-engage dito sa corrupt practices, mga kapartner. Okay? And, syempre, hindi naman maiiwasan na meron talagang gusto lang ng leisure itong illegal na droga. Pero yun nga, para maagapan po ito, yung community responsibility para sa rehabilitation po, mga kapartner. Sa plano ni Pastor, sa revised Oplan Tokhang, families of drug addicts will have a primordial duty to surrender their loved ones to rehabilitation programs. This initiative aims to address the issue of addiction at its roots, emphasizing that families play a critical role in the recovery process. To ensure compliance, penalties will be imposed on relatives who fail to fulfill this responsibility. Yung itinatago pa, imbis na makiisa yung pamilya na isurrender yung kanilang mga anak para isailalim sa rehabilitation, lalo na yung mga addict. So this may include community service ba kaya? Kung ikaw ay pabayang magulang, hindi ka nakiisa sa government. Mandatory participation in educational programs about danger of drugs use and importance of rehabilitation. Sa plano na ito, work hand in hand with law enforcement agencies to ensure coordinated effort in both rehabilitation and crackdown sa illegal na droga. Yung iba dyan, nabibiktima lang. Yung mga nabibentahan lang ng ilang illegal na droga na wala naman silang ibang iniisip kundi magpakabangag lang sa illegal na droga. Meron din plano si Pastor doon. Okay? Community members will be encouraged to report suspected drug-related activities. Oo, kasi sa komunidad mo yan eh. Makialam ka, hindi porket bahay mo lang, dyan ka lang. Yan lang yung may paka. Hindi. Maging kabahagi po kayo para sa ikagaganda ng inyong komunidad. Diba? Na-experience nyo ba yan na once na meron kang kapitbahay na addict, talagang ang chismis, uy, addict yung bahay namin, ganito, ganyan, matatakot ka, ayaw mong ipalabas yung anak mo kasi meron kayong kapitbahay na addict. At alam mo yung negative effects nito. So magkaisa kayo, parte po kayo ng solusyon, hindi po kayo parte ng problema. Kasi yung pagpapabaya sa problema, kahit na hindi nyo po yun na ginawa, malaki pong nagpapabaya ka sa komunidad mo. Dapat meron ka ring share, no, sa pagpapaganda ng iyong komunidad. By prioritizing the rehabilitation of individuals and holding families accountable alongside
Targeting drug lords and their networks, the Oplan Tokang aims to create a holistic approach to eradicating drug menace in our society po mga kapartners. Okay, next. Itong kahirapan. Okay? Described as form of slavery that must be eradicated to achieve national peace, prosperity, stability. Prosperity equates to freedom. No? PPS po ang kailangan. Ito po yung isusunod ni Pastor. Peace, prosperity, and stability. Prosperity equates to freedom and lifting Filipinos out of poverty is paramount. Through sustainable economic initiatives and opportunities for all, the goal is to empower citizens, granting them the dignity of self-reliance, self-sufficiency, and economic independence. Hindi yung puro ayuda ka na lang. Tutulungan mo talaga siya na maiahon siya sa kahirapan. Bigyan mo siya ng dignidad na kumikita siya mula sa kanyang mismong pagsusumikap. Pero bago siya kumita, kasi nga wala siyang oportunidad na makapag-aral, turuan mo siya. Marami mga resources ng ating pamahalaan. Pwede naman mabigyan niya ng training, proper certification, laanan mo ng pondo, microeconomic financing, di ba? Microfinancing. Bigyan mo siya ng kapital. Pero bago mo siya pagkatiwalaan ng pera, tuturuan mo muna siya mag-handle ng pera, paano palakin ito, paano magnegosyo. Bago mo siya mabigyan ng trabaho, tuturuan mo muna siya anong trabaho ang kanyang papasukan. 'Di ba? Inclusivity, emphasizing the need for opportunities for all, especially for those in lower socioeconomic like class D and E, underlines the importance of targeted programs such as the job training programs, microfinance options, at community development projects. Ito po yung mga naiisip ng butihing pastor. Breaking the cycle of poverty. Una, i-address mo muna yung pangangailangan niya sa pagkain. Talagang meron kang assistance talaga. Ito yung talagang yung ayuda mo, hindi suntok sa buwan, nabibigyan mo lang ng pera, tapos wala na. Dito, i-insure mo yung kanyang pagkain, i-insure mo yung kanyang kalusugan at edukasyon. Kailangan meron siya ng ganyan para at least maging handa po siya bago mo siya bigyan talaga ng sustainable na pagkakakitaan. When these needs are met, individuals are better positioned to seek employment. Kasi pag hindi na siya gutom, okay na yung kanyang kalusugan, meron na siyang edukasyon, maihahanda mo na siya para sa employment. Pag natugan mo, magbibigay ka ng assistance. Ngayon, after nyan, pwede ka na sa employment, tuturuan ka, paano ka maging, halimbawa, mayroong available job dyan. Ay, syempre, kung ikaw employer, pipili mo talaga yung may kasanayan, may alam. Hindi ka naman kukuha ng mga empleyado na walang alam. So, dapat yung may alam talaga yung kukunin mo. Di ba? Para epektibo, hindi ka rin malulugi. So, ngayon, ang role mo ngayon, kahit na hindi siya nakapag-aral, di ba? Pwede mo na siyang idaan sa training. Or kung needed yung mga high positions talaga, na needed ng pag-aaralin mo siya. Iti-train mo siya, i-improve mo yung kanyang skills, and contribute to their communities. By ensuring this education, for instance, future generations can be equipped with tools needed para makatakas sa kahirapan. Diba? Pag may edukasyon yan, may kaalaman na yan, pwede na magkaroon ng kasanayan. Isa yan sa mga susi para makatakas siya sa kahirapan. Healthcare access. No? Itong kagaya ng PhilHealth. Dapat laanan pa ng pondo yan na talagang makakatulong sa ating mga kababayan. Hindi nila iisipin kasi nga, nabanggit nga natin, wala pong mga individual na hindi po nauuso. Kumbaga, sa mga mayayaman, meron siguro na maglalaan sila ng pondo. 'Di ba? Pero yung mga nasa katamtaman lang yung sinasahod, hindi talaga na paglalaanan ng pondo yung sa kalusugan. So marami pa yan. At ito, panghuli na lang mga kapartner, yung katamaran. Mindset kasi ito no? Naka-mindset, isa din ito sa mga humahadlang Imbis na magsumikap ka, kaya naman. Tamad ka lang. Itong mindset na ito, tamad ka, gusto mo din ng instant na pera, kaya magnanakaw ka na lang, mag-hold up ka na lang, tamad ka magtrabaho, dapat matanggal din yan. Kabilang din yan sa tutugunan ni Pastor Apollo Sikibule. Meron siyang transformative approach. Creating employment, job opportunities for those who are jobless. One key initiative is the National Cleanliness Drive.
overseen by the National Commission for National Cleanliness. This program will employ jobless Filipinos to maintain cleanliness across the nation. No? Kasi maraming ano din yan yung kalinisan po mga kababayan. Marami din pong mabubuti at magagandang epekto. Parang ang simple lang naman yan. Hindi po. Siya simple lang na isipin pero may malaking impact. 'Di ba? So, marami pong mga ano ngayon, lugar natin, pagpunta mo ng Japan, ako, napakaganda ng Japan, mga kapartner. Hinahanap mo doon yung dumi. Di ba? Pero gusto pa ni Pastor, talagang malinis. No? Yung mga LGUs will support and augment these efforts, ensuring every corner of the Philippines ay ligtas, malinis, and conducive to a higher quality of life. Hindi ka matatakot. Di ba? Batay nga sa survey ng SWS, maraming takot ngayon eh. Una, may pagtataguan yung mga kriminal kasi nga madumi, mga matalahib. Imbis na wala na nga mga poste ng ilaw, lalo pa nagpapadilim kasi nga maraming basura. Hindi malinis mga kapartner. Together, these 5 adversaries form a formidable obstacle. Itong 5 po na ito. Pakita nga ulit natin yung 5 Hydra head, no? Itong 5 kalaban na ito, mga hadlang po ito mga kapartner. Still by slaying each head of this metaphorical Hydra, Pastor Kibuloy envisions a Philippines that is peaceful, prosperous, and stable. Ito talaga yung gusto ni Pastor. Maging matiwasay, maging prosperous, yayaman, di ba? Kasi needed talaga ng pera. Pero sa tamang pamamaraan. Sa legal na pamamaraan. And dapat maging stable. Hindi yung one time, big time. O, bigyan kita ng ayuda. Bigyan kita ng bigas. O, one time, big time. After ng 1 week, wala na. Ubus na naman. Diba? In this nation, every citizen has the opportunity to thrive and contribute to a brighter future. Involve lang din natin, no? Tatanggalin natin yung mentalidad na, ay, hayaan natin yung government na magtrabaho para sa atin. Hindi. Andyan yung gobyerno para umalalay sa iyo, para ikaw ay umunlad. Ito yung, sama-sama na mag-develop. Hindi yung, ako po,